So, nakita nyo naman po yung nag-trending, no, na patungkol dito kay Vice Ganda. Patungkol kay Vice Ganda, mga kababayan, nag-trending po yung tinatawag niyang jet ski holiday. Kung naalala nyo po yung Nothing Beats the Jet Ski Holiday. And right now, you can go to, from West Philippine Sea, go to The Hague via ICC. Yeah? Promo for DDS only. Diba? Kung ganon, buisit yung mga DDS. Galit na galit. At ilan pangang mga politisyan na tududikit kay Digong na umaasang manalo, umaasang magkaroon ng posisyon at nagpaka-plastic na dati namang mga grupo ni PBBM, dati namang nakasuporta kay PBBM, hindi lang nabigyan ng posisyon ni PBBM sa gobyerno, nagbaliktaran na ang lahat. So ngayon, mga kababayan, pati na nga ang ini-endorso ni Vice Ganda na tinatawag natin na McDo, ay binuboykot nga nila. So ngayon, mga kababayan, speaking of McDo, speaking of boycott, eto na nga. Kinarma na nga ba si Vice Ganda? Mga kababayan, kinarma na nga ba siya? Kasi ito po ang balita natin ngayon, mga kababayan. Like po tayo, pantay po natin yung like. Ang balita po natin ngayon, si Vice Ganda ay pinalitan na nga ba ni Heart Evangelista bilang endorser ng McDo simula nung binaboy ni Vice ang dating Pangulong Digongyo patungkol sa kanyang jet ski at pagkakulong niya sa ICC via The Hague, Netherlands. Pinalitan na nga ba? Ito po, mga kababayan, kinarma na nga ba si Vice Ganda? Mga kababayan, karma na nga ba daw ang tawag dyan? Tuwang-tuwa po, mga kababayan. Ay, Ma'am Team Ace! Maraming salamat yung $20 super chat. Happy Sunday to everyone. Shout out to my parents in Michigan. Now always watching you. Thanks for all the info and love. God bless. Salamat po, Ma'am Team Ace. At saka sa parents mo po. God bless. Always ingat po kayo palagi dyan. Maraming salamat po. So ito po, mga kababayan, ang binabalita natin ngayon at sinishare nating balita, hindi po galing sa atin ito. Nire-reactionan ko lang po. No, paalala po, hindi po ako news outlet. Tayo po ay political vlogger. Nagre-react lang po. So karma na nga ba? Ito, mga kababayan, kay Vice Ganda, ang pagpalit ni Heart Evangelista kay Vice bilang endorser ng McDo? Nako po, ito po. Icon and actress sa si Heart Evangelista sa kanyang bagong fast food chain endorsement. Ang tanong tuloy ng ilang netizen, siya na nga ba ang bagong love ng McDonald's? At hindi na si Vice Ganda? Nagbabalik si Hanati. Ito na. Heart in, Vice Ganda out. Umuugong ang rumors na nabawasan ng endorsements ng host at comedian na si Vice Ganda. Kasunod ng natapyas na 1 million followers sa social media page ng komedyante. Kamakailan, binahagi sa Instagram ng aktres at fashion icon na si Heart Evangelista ang bagong endorsement niya para sa sikat na fast food chain na McDonald's. Naroon ang photos niya sa BTS ng kanyang advertisement. Sa caption, sinabi niyang it's another dream come true. Dedicated pa ito sa old self niya. Dagdag pa niya, she can't even put into words how grateful she is. At the best dreams are the ones we get to pay it forward. Kaya naman, tanong ng netizens, out na ba si Vice Ganda sa McDo endorsement? Nag-ugat umano ito sa controversial na biro ni Vice sa kanyang recent concert. Binanggit nito ang The Hague at ICC, sabay ginaya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Arestado si FPRRD noong March 11 at nasa ICC custody ngayon dahil sa crimes against humanity. Dahil sa joke, ipinanawagan ng Duterte supporters na i-boycott ang mga brand na ine-endorse ni Vice Ganda, kasama roon ang McDo. Sa ngayon, wala pang official statement si Vice hinggil sa estado ng kanyang endorsement, gayon din ang nasabing fast food chain. Buwelta ni ML Party List Representative Laila de Lima sa Duterte supporters. Less harmful ang pahayag ni Vice kung ikukumpara sa fake news na madalas umano nilang gawin. Pero kahit si Heart, hindi rin lusot sa batikos.
Sa isang Reddit post, may suspetsa ang netizens na may paid trolls umano siya. Naglabas ng screenshots doon tungkol sa resibo ng membership ng nasabing grupo at Nako. mukhang naglipa na sila sa Reddit. Nako. Posibleng reason ito kaya nadagdagan ng halos 3 million followers ang fashion icon sa IG at una Naku po, mga kababayan, ito na nga. Ito ang pangit sa Pilipino eh. 'Di ba? Pag nakakita tayo ng kapwa natin Pinoy, umaangat, tapos kapag alam naman natin na komedyante, no? Eh, 'di ba mga kababayan, sabutable na 'yon. Komedyante si Vice, 'di ba? Kung ano man ang joke na sasabihin niya, it's part of her job. 'Di ba? Kasi komedyante siya eh. Pero kapag DDS gumawa ng fake news, katulad nitong mga journalist daw di umano, katulad kay G. Sonsa, katulad nitong mga vlogger ng DDS sa puro fake news, hindi sila nasasaktan, hindi sila nagagalit. Parang si Maharlika, kung ano-anong nilalabas sa bunganga, puro naman kasinungalingan, hindi sila nagagalit, bagkus sinusuportahan pa nila. Katulad kay Sara, lumabas mismo sa bunganga ni Sara na si Lisa daw, sangkot sa pagkamatay ni Tantuco dun sa Amerika, nakulong daw. Tapos, isa daw sa nag-inject ng cocaine kay Tantuco. Ending, hindi naman pala totoo. Tapos ngayon, dahil lang sa joke ng isang totoong komedyante, natotoo din naman yung ginawang joke. Hindi naman magiging joke yun kung hindi po totoong nangyayari. Totoong nakulong, totoong nangako si Digong na hindi naman niya tinupad. Tapos ngayon, nanawagan ng boycott na i-boycott daw ang McDo. Tapos ngayon, tuwang-tuwa pa sila na si Hart ang pinalit, tapos si Vice ay na-out. Ang problema nga ngayon mga kababayan, pinalit nga si Hart di umano bilang endorser, pinutakti din naman nila. Binaboy din nila na may mga trolls daw ito. Naku po, mga kababayan. Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito reaction ko ha. Porkit po, kung sakali man na pinalitan ni Hart Evangelista si Vice bilang endorser ng McDo, meron lang po kasing kontrata yan. Kung tutuusin po natin mga kababayan, ilang buwan na po, halos ilang taon na po, magdadalawang taon na po, si Vice Ganda bilang endorser dyan sa McDo. Kung ang kanila namang endorsement contract ay 1 taon lang or 2 taon, ay talaga pong papalitan. Bakit? Kung naalala ninyo, ang unang nag-endorse po ng McDo ay si Paulo Ballesteros. Hanggang sa nagiging endorser na din si Vice at si Paulo Ballesteros. Alangan naman hindi po papalitan. Hindi naman po habang buhay na si Vice ay endorser dyan. Maskin nga sa Jollibee, kung nakita ninyo, in-endorse po mismo ni Aga Mulak at ng kanyang pamilya ang Jollibee. In-endorse din po yan ni Kim Cho ang Chowking. In-endorse din ni Ann Cortez. Yung mga yan. So, hindi naman po, di ba? Hindi naman po porkit sila ay endorser, hindi sila pwedeng palitan. Ang Bini nga, kamakailan lang sumikat yung Bini, naging endorser na sila ng Jollibee. Di ba? So, ibig sabihin pala, kung ang Bini naging endorser ng Jollibee, kinarjack na din pala si Ann, tinanggal na din pala sila Aga Mulak. Di ba? Hindi naman. Ganun po yun, mga kababayan. Hindi po habang buhay ay nandyan ka. Kung tutuusin nga ninyo, dati si Roderick Paulate, mas masikat pa kay Vice. Ay bakit merong Vice Ganda ngayon at wala si Roderick? Kung tutuusin dati, sikat si Roderick Paulate, nandyan si Jan Lapus. Bakit wala na si Jan Lapus at si Roderick Paulate ngayon? At bakit si Vice ang nandyan? Kasi po, pinapalitan. Weather lang yan. Nagkataon lang na natatapos po siya sa kanyang endorsement. Diba? Tsaka kayo mga DDS, no, wag po kayong magtawag dyan na boycott McDo. Aminin ninyo, wala kay pang McDo. Ganun lang yun. Yung humba nga sa dahig, pinag-agawan ninyo, pinag-awayan ninyo. Tapos may pa-boycott pa kayo. Tapos sisiraan ninyo yung endorsement. Ito, bigyan ko kayo ng trivia. Mga DDS, ibuboycott ninyo ang McDo. Sa tingin nyo ba, si Sara Duterte, isa sa endorser ng McDo, may kakain pa ba? Ay isa sa franchiser ng McDo? Correct me if I'm wrong kasi alam ko ang mga Duterte may mga franchise na fast food yan. Basta kung hindi McDo, Jollibee, kung hindi Jollibee, KFC.
Tandaan nyo yan, 7-Eleven nga, ang dami lang franchise eh. Baka pagka i-boycott ninyo ang McDo, magugulat kayo. Ang mga Duterte may franchise din dyan sa McDo. Hindi mawala ng kita ngayon yung Duterte dyan sa Davao kung saan nila nilagay yung McDo branch na yan, Jollibee branch na yan. Sa mga nagtatanong, paano ka nakakasiguro, Kent? Try nyo, tanungin ninyo, yung may mayor nga diyan dito sa Luzon, napakadaming franchise ng Jollibee. Baka nakalimutan ninyo. Nako, hindi natin mahulaan na ako. Nagsasalita lang ako. Nagsasalita lang ako mga kababayan. Malay natin, si Sara Duterte, may franchise na McDo yan. May franchise na Jollibee yan. Tapos ibuboycott ninyo. Di ba? Diyos mio Marimar. Alam mo, Flora Vios, kasing apelyido mo yung kotse ng Toyota, pero, wag kang magsabing nakabatak ka ba? Si Digo nga nakulong. Kung ako nakabatak, ano sa tingin mo si Digong? Ako, kahit sabihin mong nakabatak ako, nakaganon ako, wala kang proof. Pero ako, nasabi ko, nakawatan si putang inang Duterte, drug protector, tumatanggap ng pera mula sa droga, yan ay totoo. Bakit? Nakulong siya. Kung hindi totoo yan, ba't siya nakulong? Yan ang tanungin mo. Puro kayo, pag hindi nyo kayang sagutin, yung birada ng mga vlogger na against sa mga Duterte, yan agad, katulad kahapon, nag-post ako na nakabili ako ng bagong bahay. May nag-comment agad. Sabi sa akin, nakabili ka, suhol yan para tirahin mo mga Duterte. Hinamon ko siya, sabi ko, ma'am, or nanay, kung may pruweba ka po na sinuhulan ako para siraan ko ang mga Duterte kaya nakabili ako ng bahay, maglabas ka po ng pruweba, magkasuhan po tayo. Ilabas mo yung pruweba mo na ikaw ay tama at ako ay mali, magkasuhan po tayo. Hinamon ko talaga siya, mga kababayan. Nasa Facebook post ko yan. Kakabili ko lang ng bahay. Cash! Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Kakabili ko lang ng bahay. Sabi ko sa kanya, ma'am, kasi nag-comment siya doon, kabili ka ng bahay kasi, sinuhulan ka para siraan ng mga Duterte. Heaven no! Silo po sa iyo, ma'am. Maraming salamat. Ito po yung post ko, mga kababayan. Nakabili po ako ng townhouse. Cash po yan. May susi pa. Ngayon, may nag-comment dito. Ang sabi sa akin, ayan po siya. Ito po siya, si Dumasig Asuncion. Nakabase po yan sa Australia. Sabi ko po sa kanya, sagutin mo po ang tawag ko, magkasuhan po tayo at patunayan mo yung sinasabi mo na sinuhulan ako para siraan ko mga Duterte. Sagutin mo ang tawag ko, magpapaalam ako sa iyo, magkasuhan po tayo. Kahit dalhin mo pa si Sara Duterte dyan. Sabi ko sa kanya, tapos sabay block ako, mga kababayan. Sabay blinak ako. Hindi na nag-reply. Bakit? Blinak ako diretso kasi napapahiya. Ganyan ang mga DDS. Pag hindi ka nila kayang banatan, pipersonalin ka. Tapos ibibase nila sa mukha, ibibase nila sa itsura. Kaya sabi ko, kung nakabili man ako ng bahay, cash, 3.7 million yan. Hindi po yan hulog-hulugan Wala pong sponsor yan. Hindi katulad ng mga kakilala ko. Kabili ng bahay, lalandiin muna para may pang-down yung iba. So ngayon, mga kababayan tapos comment, kabili ka ng bahay, suhol yan. Bakit? Para siraan mo nga Duterte. Sabi ko, ma'am, maglabas ka po, prop, magkasuhan po tayo. Pag may pruweba ka, mapatunayan mong tama ka, kasuhan mo ako. Diba? Blinak ako! Diba, Ma'am Rosario? Blinak ako! Bakit? Hindi kaya. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga DDS, huwag niyo kayo tulad sa iba. Nagbubulgaran kung magkano ang bayad. Katulad kay Maharlika. Putya, Sas, nabayaran ka na. Putya, si Tatay Diggs, hindi pa ako binayaran. Wala pang binigay sa akin si Tatay Diggs. Putya. Mga ganon ganon sila, Ma'am Susan Vergara. Diba, Ma'am Marites Musne?
Oh, basta ito, nakabase sa Australia itong si Nina Dumasing Asuncion. Yan yung tinawagan ko. Yan ang sabi ko. Sagutin mo tawag ko. Magkasuhan tayo. Kahit isama mo pa si Sara Duterte dyan. Kung binayaran ako para siraan sila. Yeah, maglabas ka ng resibo. Wala. Blinak ako. Hindi kinaya. Yeah, ganyan dapat. Oh. Tapos ngayon, mga kababayan, katulad naman dito kay Vice, ibuboykot daw. Yung McDo. Yeah? Ay, nako. Ito pa, sinong nagsabi, Kent, ibulgar mo lagi name ng babaeng yan. Kaya, based sa Australia. Actually, matanda na po siya. Sabi ko nga, ma'am, baka mamumulubi ka. Baka makabayad ka pa sa akin na mas mahal pa dyan sa bahay na yan. Yeah? Matanda na po yan. Ang pangalan niya ay si, pangalan nito? Nina Dumasing Asuncion. Nakaano siya sa Sydney, Australia. Tinawagan ko talaga siya. Sabi ko, kausapin mo ko, harapin mo ko. Hindi makasagot. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Yeah? Una, maglabas ka ng pruweba. Sasabihin, peke yan. Pag i-play mo dito yung pruweba, may sources ka. Sasabihin agad, AI yan. Di totoo yan. Tapos binalandra mo na, binasa mo na, pinakita mo na, tapos ni-research nila, totoo. Sasabihin agad, taga saan ka? Anong address mo? Patayan tayo. Kasi hindi na kaya. Anong address mo? Magpakita ka. Magpatayan tayo. Ganyan ang sasabihin ng mga DDS. Kasi hindi nila kayang ipagtanggol. Ito, I will tell you frankly sa lahat ng mga DDS, mahirap po talagang ipagtanggol si Digong. Kasi mismong si Digong po, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Mahirap magtanggol kay Digong. Kasi biruin niyo, piskal ako, mayor ako, presidente ako, pero nakulong. Hindi niya kayang itanggol ang sarili niya. So, paano pa siya ipatanggol or ipagtanggol ng mga bobong DDS kung siya mismo hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya? Diba? Nakita ninyo? Pati si Vice Ganda, kinarma na daw, pinalitan na daw ni Heart Evangelista bilang endorser ng McDo. Diba? Sunod, mga kababayan. Eto pa. Nako, mga kababayan, manggigigil kayo dito. Ano nga ba ito? I-share ko lang po sa inyo. Itong mga nakalap ko na mga chismis at balita. Hindi lang po ito chismis, mga kababayan. Balita din po ito. Na mismo galing kay Harry Roque sa kanyang live na kung saan question niya. Bakit daw, mga kababayan, ito pakinggan ninyo. Bakit daw si Sara Duterte pinag-initan daw ang kanyang confidential fund? Na